Politics pa rin to. Kahit wala tayong video na re-reactionan ngayon. Naiisip ko lang, di na parang tila boring. Nakakainip yung tatlong taon na pagiging Pangulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung talagang isa-isahin mo, lalo't ikaw ay mahilig sumubaybay sa mga issue, mga usaping may kinalaman nga sa politika. Kahit anong klase ng propaganda, kahit anong uri ng pagpapabango ng administrasyong ito, kanyang mga vloggers, yung mga loyalista, talagang mahuhulog ka talaga sa kalagayan na parang ang hirap maka-move on ka basta-basta na yung pinagtiwalaan ninyo natin ganito yung kinalalabasan. At siyempre bago tayo tuloy ang pumalawat isang magandang araw po muna sa inyo lahat. Masulo kayo ng Pinas naroroon, pagpapalay sumaatin si Maatang Tambay po, muling nagpupugay na ang puhunan ilugit ng buhay. Hindi ka pa nakakapag-subscribe, pa-subscribe naman, manood ka na rin kung ano ang meron kay Makatang Tambay. Dito. Kung iisa-isahin nga natin at pagbabalik tanong ka sa loob ng 3 taon na pamumuno, wala ka talagang tila nakakapagod kung isip-isipin mo. Kahit pa sabihin mo na pagka itong mga loyalista niya o yung nagpipilit na pabanguhin yung pangalan niya o pilitin na itong administrasyong ito ay maayos at maganda at maunlad, ito naman yung papel ng mga vloggers niya, di ba, yung mga loyalista. Hindi mo matanggap na ganun nga ang nangyayari. Aliwas. Katulad din naman ng mga pag-iisip ng mga nagtatanggol na ito na baliktad. Baliktad ang mga pag-iisip. Bakit natin nasasabi yan? Tingnan nyo. Kung kailan yung lumalaban sa droga na Pangulo at may nakita naman yung mga tao, malaking pagbabago. Pero mong ibinibilta yun daw mismong Pangulo na nagbabawal ng drugs, ng illegal drugs at mahigpit na kampanya rito, ito pa raw yung drug lords ng mga drug lords. So, hindi mo kabaliktaran ng isip ang nangyayaring ito. Kung ikaw ba naman, ikaw yung lumalaban dito, tas ikaw pa pala yung drug lords. O hindi ba? At saka itong bakit tila nakakapagod na rin, nakakapagod isip-isipin. Simula pa lang, tumungtong ang 2023, umaaga pa ng 2022. Ilang buwan pa lang na naluluklok si Pangulong Bongbong Marcos. Inumpisa na nilang tirahin yung Duterte. Hindi ba? Hindi naman sa atin bago ito. Alam natin ito. Noon nga lang, ang iniisip natin, marami sa atin ang iniisip na marahil yun yung mga may katotohanan ba? Wala ito. Yun yung ating nagiging tingin dito sa ginagawa nila. So, hindi naman natin alam yung buong katotohanan. Pero lumalaon. Tutuklasan natin na meron lang talaga silang isang buong plano, isang galawan para ipagpatuloy yung isang wala kakwinta-kwinta para sa taong bayan. Hindi naman may kinabang at taong bayan dito. Kasi mula nang maupo siya, puro negatibo ang nakarating sa atin. Naran yung magbibinta ng ginto. Samantalang wala namang pandemya. Yung ginto ng Central Bank natin. Naran yung mga bilyon-bilyon na hindi mo maipaliwanag na magkukunwari lamang na pantulong sa tao. Pero ang totoo sila yung bumabang na nagkukubil na itutulong, pero ang katotohanan nito hindi naman. Ay tingnan niyo yung apat, isasabihin wag alisin ito ay nakakatulong sa mga taong kulang ang kita, tapos yung mismong purpose na talagang ang may hirap na pamilya na pinag-aaral yung mga anak nila
Yun naman ang tinanggalan ng 50 bilyon. O hindi ba? At halos alam na natin yung dahilan kung bakit tinanggalan nila. Kasi nga hindi sila yung nasa front para ito ipamigay. Samantalang yung AKAP, sila yung nagdidesisyon dahil wala nga itong malinaw na guidelines para kung paano ito ipamahagi sa tao. Kaya nangyayari, sila mismo yung nagmumudmud. Kung saan silang lugar nais pumunta, magbibigay sila. At ano pa ito? Ito yung mga lantaran na nababalitaan lang natin na hindi sa atin nakakubli. Tingnan mo yung PhilHealth. Sa mahirap din ito sa atin ding mga ordinaryong tao, sa atin ding kapakinabangan. Yung mga indigent na tinatawag na naging membro na nga niyan, gawa ng Universal PhilHealth Law. Yung tanggalan nila ng subsidiya ito, samantalang nasa batas naman na itong mga subsidiyang ito, magamit man ito, hindi nyo dapat inaalis at nililipat sa ibang mga proyekto. Lahat ganyan yung ating nalalaman at naririnig, nakikita, nababalitaan at mismong nadarama namin. Meron ba tayo nakikita na mga pagbabago? May nakikita man lang ba tayong proyekto? Halimbawa na lang yung mga kalsada, na mga bagong infrastruktura. Wala man lang, tapos ganito puro bilyon. Yung mga nababalitaan na nating pira ng bayan na hindi malinaw kung saan talaga nila napupunta. At itong kanyang mga biyahe, itong mga ginawa niyang, sabi nga para makakuha siya ng mga mag-i-invite, mga foreign country. Hindi ba nasa 30 biyahe ito? 32. Pero meron bang nangyari? Meron ba tayong nababalitaan na nagpasok na nag-invest sa ating bansa na epekto dala ng kanyang mga walang hinto na pagbabiyahe sa iba't ibang panig ng mundo o sa iba't ibang bansa? Wala, hindi ba? Kaya tayo parang naiinip, nabuburing dahil pagkatapos ng 3 taon na ito, wala naman kundi ito yung nakikita natin, puro Duterte. Yung nakikita mo na sinasabi ng mga vloggers nila. May pagmamalaki ba ng isang gobyerno? Yung tirahin mo ng tirahin yung nakalipas na administrasyon at hindi ka magtatrabaho para sa kapakanan ng may hirap na lalo pang naghihirap ngayon. Unang-una nga katulad nga nito na lang bigas na hindi naman humuhupa ang piso hanggang ngayon. Mula nung naupo siya, ganito nakataas ito. Ito yung napaka-importante panglaman ito ng sikmura. At kung yung sikmura may kumakalam, yung pag-iisip mo, medyo nawiwindang na rin. Ganun katindi, ganun ang epekto ng pagkain na ito na hindi niya kayang labanan kung paano ito mapapababa at mapagana, mapabili at mapakain ng maayos ang sambayan ng Pilipino. Bigas lang ito. Itong bigas, kung titingnan sa kanilang panig, marahil bali wala ito't mayaman kaya sila. Pero sa mahirap, kalapit ng puso ng mga Pilipino ang tiyan, ang sikmura ng tao. Kaya hindi natin masisisi kung katulad ko na lang, mag-iba ako ng pananaw talaga sa kanya kahit siya ibinuto ko. May pagmamalaki ba ng isang administrasyon na yung nakalipas na kanyang pinalitan, wala na siyang ibang ginawa kundi yun ang kanyang batikusin, yun ang kanyang tirahin at iutos sa kanyang mga trolls. Sinasabi na natin ng diretsahan ito dahil siya umaamin talagang libu-libo yung trolls niya. Yung kung kasama sa pagpabango nila ay sirain naman yung Duterte. Kaya wala ka na ibang mapanood sa mainstream media naman kung may kabutihan man na sa panig naman ng mga Duterte. Wala namang binabalita. O kung may masama namang panig sa mga Marcos, hindi naman binabalita rin, hindi naman inilalabas din sa mainstream media. Ganyang kasama, ganyang kawurs ngang nangyayari sa bansang ito. Pero tingnan mo tong mga vloggers, kung ito totoong makabayat mga Pilipino rin naman, ito talaga ay makabayan o makabansa. Pero tingnan mo, wala man silang ibang nilalagay sa vlog nila o nagiging topic, kundi Duterte.
iyak si Duterte, nanginginig na si Duterte, makukulong na si Sara Duterte. Ganyan yung laging mapapanood. Wala nang kaiba-iba. Narin na yung warrant ng ICC. Lalayas na si Digong pupunta ng China. Ang putya, may pagmamalaki mo ba ito? Bilang isa kang Pangulo at bilang isang bansa na talagang gusto mong ipagmalaki nga sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil nga di ba't biyahe ka ng biyahe. Tapos ganito yung kinakalabasan, yung katotohanan na nagaganap sa bayan mo mismo, sa bansa mo mismo.